tayong ginagawa doon sa nakaraan ng bagyo. Hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo. Tinamaan na tayo ng panibagong bagyo. Tapos may lindol pa yata. Po, yan ang pinakagagong sinabi niya, may lindol pa yata. Dahil dami nang namatay, 60 plus, tapos hindi mo alam na may lindol. May lindol pa yata, ibig sabihin, itong tarantadong ito, wala talagang alam sa nangyayari sa Pilipinas. So ito ay isang patunay na itong wala talaga tong puso para sa mga Pilipino. May lindol pa yata, kagabi pa alam na namin eh. Kaninang tanghali lang yan eh. Ngayong October 1 lang yan tanghali eh. So gumising siya, nag-chopper siya o eroplano siya papunta dyan sa Masbate para makiramay sa mga nasa lanta ng Masbate. Ganyang kabagal kumilos tong animal na to. Bakit ko sinasabing mabagal? Miyerkules na ngayon. Nasa lanta ng bagyo ang Masbate noong Biyernes pa. Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, sa pang-anim na araw. Doon pa lang siya nagpunta rito sa Masbate kung di ba namang gago ito. Buti pa ang Diyos eh, sa pangatlong araw eh. Bumangon na siya mula sa kamatayan eh. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Ayan. Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D. Another day, another kwentuhan session. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo at ay balumbalunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas. Lahat ng mga buwisit, animal, pabigat, walang silbi, switik, salot, mga hindot, putok sa buho, palamunin ng taong bayan, sinto-sinto, baliw, abnoy, sabog. Mga batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, miyembro ng sindikatong kuratong baliling, mga demonyo, satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman ang mga buhay-buhay banateros worldwide? Ayan. Oo, ngayon po ay talaga namang may maganda tayong ibabalita sa inyo. Magandang balita mga bossing. Oo, dahil merong development diyan sa resolusyon na pinamunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. Galing. Palakpakan natin. Pero bago yan. Oo, bago tayo mapunta dyan sa kwentuhan na yan, muna ha. Makikisuyo lang tayo sa ating mga tagapanood ngayon. Oo, ikaw. Oo, tama, ikaw nga. O, nanonood ka pero hindi ka pa nakasubscribe. Nakalimutan mo. Masyado kang nag-e-enjoy sa panonood sa mga video. Video Oo, with the capital B. O, nanonood ka ng video, hindi ka pa nakasubscribe. Subscribe ka na. Subscribe ka na, pre. Para may silbi ka sa bayan. Oo, dahil syempre kapag kayo ay nakasubscribe, kayo ay laging updated sa lahat ng pangbuburaot, pang-uurat natin sa ating mga kawatan sa lipunan. At mag-like, mag-share, mag-comment, mag-subscribe sa ating channel. At lagi ninyong tatandaan, ipinaalala kong muli, baka kayo ay nalilibang sa mga nangyayari sa ating bayan. Ipapaalala ko lang na kamakailan lang, mali-malitang pera ang ninakaw sa inyo ng mga demonyo, mga Judas sa Pilipinas. Mga halal ng taong bayan na imbis na maglingkod bayan, sila po ay nagnakaw, magnanakaw at magnanakaw muli sa ating bayan. Kaya mga bossing
Kaya mga bossing, lagi niyong tatandaan na sa inyong paghihirap sa araw-araw, sa inyong pagpasok sa inyong opisina, sa inyong pagkubra ng mga sweldo, sa pagbabayad ninyo ng buwis, lagi niyong tatandaan na mayroong anak ang mga congressman, senador, presidente ng Pilipinas na nagpapakasasa sa pera ng taong bayan. Lagi niyong tatandaan na sa bawat mamahaling relos ng mga politiko, bawat mga bag na binibigay nila, mamahaling bag na binibigay nila sa kanilang mga kulasisi, yan, meron kayong ambag dyan. Kaya pag nakita nyo sila sa mall, sabihin nyo, pakurot naman. Pasampal naman, isa lang, ganun. Pasampal naman, isa lang. Total naman, nilalamon ninyo yung pera ng taong bayan eh. Lagi nyong tatandaan yan ha, mga bossing ha, na sa tuwing maghihirap kayo, lagi nyong iisipin na kaya kayo naghihirap dahil mga demonyo yung mga namumuno sa bayang Pilipinas ngayon. Na mga namumuno sa Pilipinas ngayon, mga walang utang na loob sa taong bayan, inilagay sila sa posisyon, nagpakasasa sila sa kapangyarihan, nagpakasasa pa sila sa pera ng taong bayan. Mga hayop talaga eh. Anong ulam mo ngayon? Sardinas na naman? Tuyo na naman? Noodles na naman na maraming sabaw? Noodles na nilagyan ng malunggay? Itlog na naman? Galunggong na. Hindi mo halang galunggong ha. Anong mga ulam nyo ngayon? Lagi nyong tatandaan na habang kayo'y hirap na hirap kung papaano iraraos yung 3 beses isang araw na pagkain, yung mga hudas, mga satanas na mga taga-gobyerno at yung kanilang mga anak, pag tinikman lang yung pagkain, itinatapon na. Ganyan ang ginagawa nila ha. Kaya lagi niyong tatandaan yan ha. At gagamitin niyo yan na motivation, mga bossing. Gagamitin niyo yan na motivation sa pang-araw-araw na inyong buhay. Na pagdating ng eleksyon, itong mga buwaka ng inang mga hinayupak na mga salot na mga buwisit na mga switik na mga gobyerno, yung mga taga-gobyerno, yung mga binoto ninyo na nagnakaw lang sa inyo, baka naman iboto nyo pa ulit yung mga anak nyan. Iboto nyo pa ulit yung mga asawa nyan. Baka naman madaan na naman kayo sa drama. 500, 1,000. Sige, hindi kayo nagtatanda umaabuso sa kapangyarihan. Lagi niyong tatandaan may katapusan din yan. At ayun na nga mga bossing, meron din tayong ihihiling sa inyo mga boss, kasi syempre kakatapos lang noong bagyo diyan sa Masbate. Kakatapos ng bagyo sa Masbate, ito naman may bigla-bigla naman lumindol. Grabe yung mga pinapanood kong video diyan sa Cebu. Ayaw ko na lang ipakita rito kasi malulungkot kayo talaga. Meron pa akong isang pinanood na video, nasa taas sila, nasa 28th floor sila ng isang kino-construct na building. 6.5 magnitude na lindol. Grabe talagang, syempre nakakatakot yun kasi puro bakal pa eh. Hindi pa siya nakasimento, bubuhusan pa lang nila eh. Grabe ang iyak, hinagpis ng mga kababayan nating madaling araw na nagtatrabaho pa para mairaos lang ang kanilang pamilya o para may maipakain lang sa kanilang pamilya. O mantakin mo, madaling araw, lumilindol, nandudong ka sa tuktok, umiiyak, tabang, Lord, tabang, gumagano, no? Grabe, talaga. Talagang madudurog ang puso mo. Tapos, ang sasarap ng tulog ng mga putang inang mga magnanakaw sa mundo. Sa Pilipinas lalo na. Sarap ng tulog ng mga anak, ng mga politiko, ng mga kontraktor, at sarap ng mga tulog nila sa kanilang mga kama. Habang yung mga kababayan natin hanggang madaling araw nagtatrabaho para mairaos ang kanilang pamilya. Nakakaawa. Yung iba naman, mga estudyante, naku po, na dun sa may mall. Bumagsak yung mga kisame ng mall. Tapos ang dami kong nakitang mga namatay, mga bossing, nakakalungkot.
Ay nako, Diyos ko, ano ba nangyayari sa bayang Pilipinas? Bakit pinahihirapan tayo ng ganito? Bakit tayo ang nalalaglagan ng dingding ng kisame? Bakit hindi malaglagan ng kisame at dingding itong mga putang inang mga na magnanakaw sa gobyerno na ito? 'Di ba? Ba't ganun? Alam mo, minsan talaga hindi mo maiiwasan na magtanong eh. Although malakas naman ang ating kapit sa Panginoon, mga bossing. Malakas naman ang ating paniniwala sa Panginoon at ine-expect naman na natin itong mga dilubyo na mangyayari sa Pilipinas. Unang-una sa lahat, hindi ba? Yung kinuwento ko nung nakaraang vlog ko, yung patungkol dun sa mag-amang ni Nebuchadnezzar at saka yung kanyang anak na binaboy ang mga religious relics na kanilang na-sequester mula sa Jerusalem. 'Di ba? Namatay sila. Sabi ko nga noong ginawa nitong Bongbong Marcos, yung panghahayop diyan sa banal na dako, Kingdom of Jesus Christ, buti sana kung gumaganti ang langit kasi talagang gaganti ang langit eh. Yung anak ni Nebuchadnezzar, mga bossing, binaboy niya yung mga religious objects na na-recover nila. Ginamit niya sa kanilang kahayupan, kahalayan at kademonyohan. At that same night, pinatay sila noong mga kumubkob sa kanilang kaharian. Ganyan din ang ginawa sa simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy. Binaboy, sinalaula, binalahura, winarakwarak, talagang niyarak-yarakan yung banal na dako at pananampalataya ng mga tao dyan. Kung matatandaan ninyo, yung kanilang kapilya, binaboy talaga yung kanilang bahay-sambahan. Banal yun, dako na yun. Doon nagdadasal ang lahat ng kanilang miyembro. Mantakin mo, ginawang barracks, tulugan, winarak-warak ng mga pulis. So, yung mga ganyan na mga bagay, may balik yan eh. Ang balik niyan, talagang matindi. Katulad nung nangyari doon sa biblical na Babylon. May ganti talaga ang Panginoon dyan. Kita mo nangyari kay Torre. Kita mo nangyari kay Abalos. Kita mo nangyari kay Marbil. Sirang-sira yung kanilang mga pangalan. And they will go down in history as the most evil people dito sa Pilipinas. At eto na nga, mga bossing, natatandaan ko kasi noong mga panahon na nandoon kami sa siege, yung bumagyo din ng malakas. Sabi ni Bongbong Marcos. Sabi niya, flood control, may flood control naman daw, na overwhelm lang. Pero simula nun, sunod-sunod na ang problemang kinaharap nitong administrasyon na to. Kaya ako naniniwala ako na itong ginagawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy, kasama dyan sa mga karma na nakukuha nila eh. Yung pagpapakulong sa kanya ngayon, matakay mo, na ospital na naman yung matanda, 75 years old. Wala pang kasalanan. Ang tagal-tagal nang nakakulong. Halos isang taon na nakakulong yung matanda dyan sa piitan ng mga kriminal, samantalang wala pa naman siyang hindi pa naman siya naitatalagang kriminal dahil di pa naman nagsisimula yung kanyang kaso. Nag-a-apply siya ng bail, hindi binibigyan, samantalang ang daming mga kriminal na nakalaya ngayon, mga magnanakaw, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Pero hanggang ngayon nakalaya, samantalang itong alagad ng Diyos na tumulong pa sa bayang Pilipinas, tinulungan pa yung nanalong presidente, lahat halos ng mga politiko tinulungan, inubos pa ang mga komunistang NPA, pero kita mo siya ang nakapiit. Kaya ngayon, ganito nangyayari sa bayang Pilipinas. Ang nakakalungkot lang, ang nagbubuwis ng buhay ngayon, yung mga biktima na, mantakin mo, double whammy talaga, biktima na nga sila ng corruption, biktima na sila ng pangahayop ng administrasyon na ito. Tapos sila pa naman yung namatay dyan sa lindol. Bakit hindi na lang lindolin yung mga bahay nitong mga hinayupak na mga nasa gobyerno to, silang madaganan noong mga substandard nilang mga proyekto? Sila ang bahain, sila ang malunod, sila ang mamatay, mabangungot lahat. Nakakaawa yung mga kababayan natin sa Cebu. Na kung itong mga dilubyong nangyayari sa atin ngayon, dahil sa kagagawan nitong mga salot na mga mapang-abuso sa kapangyarihan nating mga leader sa Pilipinas.
Oo, kawawa naman yung mga kababayan natin. Why do they have to pay the price para dito sa mga karma nitong mga hayop na mga politiko na ito? Diyos ko po, nakakalungkot. Makikita mo talaga yung mga asawa na naghihinagpis dahil nadaganan ng mga dingding, kisame. Yung pamilya nila, if I'm not mistaken, ang death toll yata ay nasa close to 70 na, mga bossing. Sobrang nakakalungkot talaga na nandito tayo sa sitwasyon na ito. Kakatapos lang nung Masbate, naglulupasay yung mga tao sa Masbate sa sobrang dami ng nasirang mga ari-arian diyan. Tapos eto na naman sa Cebu naman, tapos sumabog pa yung bulkan diyan sa Taal kagabi. Tapos yung presidente natin walang alam. Walang kaalam-alam yung presidente natin, Diyos ko po. O, paano nyo nalaman? Paano mo na naman nalaman na walang alam? O eto, walang alam talaga. Marami pa tayong ginagawa doon sa nakaraan ng bagyo. Hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo. Tinamaan na tayo ng panibagong bagyo. Tapos may lindol pa yata. Po, yan ang pinakagagong sinabi niya, may lindol pa yata. Dahil dami nang namatay, 60 plus, tapos hindi mo alam na may lindol. May lindol pa yata, ibig sabihin, itong tarantadong ito, wala talagang alam sa nangyayari sa Pilipinas. So ito ay isang patunay na itong, wala talaga tong puso para sa mga Pilipino. May lindol pa yata, kagabi pa alam na namin eh. Kaninang tanghali lang yan eh. Ngayong October 1 lang yan, tanghali eh. So gumising siya, nag-chopper siya o eroplano siya papunta dyan sa Masbate para makiramay sa mga nasa lanta ng Masbate. Ganyang kabagal kumilos tong animal na to. Bakit ko sinasabing mabagal? Miyerkules na ngayon. Nasa lanta ng bagyo ang Masbate noong Biyernes pa. Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, sa pang-anim na araw. Doon pa lang siya nagpunta rito sa Masbate kung hindi ba namang gago ito. Buti pa ang Diyos sa pangatlong araw bumangon na siya mula sa kamatayan Etong ulol na ito sa pang-anim na araw doon pa lang siya pumunta para makiramay. Yan ba ang sinasabi ninyong nagmamahal sa bayang Pilipinas? Kung ito tapos itong nakakatawa. Late na siya dito, may bago ng sa sobrang bagal kumilos nitong animal na ito. May bago ng dilubyong nangyari, sobrang late nung schedule niya, nandoon pa siya sa Masbate. Ang pinakamasaklap sa lahat, gumising siya kanina para pumunta dyan. Ni hindi man lang sila nagbigay ng briefing sa kanya, Sir, lumindol po sa Cebu. Sir, marami nang namatay. Sir, ganito, sir, ganyan. Nandiyan na siya sa event sa Masbate, ang sasabihin niya, lumindol yata. So hindi niya alam, ibig sabihin kagabi na lumilindol dyan sa Cebu, tulog siya. Hindi niya alam. Tangina kung matinukang presidente, nung lumilindol kagabi, kung tulog kang hayop ka, ginising ka man lang ng mga tao, Sir, may nangyari. May nangyari po, may lindol sa Cebu. Tangina siguro yung kanyang kwarto may do not disturb. Di mo alam kung nagpapat session ng mga putang inan to. O baka kung nag-iinuman, di mo alam kung imposible. Kagabi nga ako nung nagbablog ako kagabi, nung in-upload ko kagabi, nananawagan na ako si Pambaric 4, mauubos na ang boses kakahingi, tabang. Nanghihingi siya ng mga baka meron dito, may mga ambulansya, may mga sasakyan para mag-transport ng mga tao. Kulang na ang ambulansya namin. Humihingi na, naghihinagpis na, sumisigaw na ng tulong yung mga taga Cebu. Umaga na, tanghali, ang sasabihin ng presidente, yata, lumindol yata. Utang ina niyan. Nakakasama ng loob. So paano niya ngayon susolusyonan yung problema nyo? Ikaw na nanonood dito, may problema ka, paano susolusyonan ang ulol na ito? Lindol nga lang, hindi niya alam na may lumindol Ganyang ka bobo itong tolongges na ito. Paano naman siya ipagtatanggol dito ng mga ng mga vlogger niyang mga tanga din, lalo na si Claire Castro.
Di ba nagulat din kayo? Di ba? Oo. Kagabi lumindol. Tanghali na, hindi niya pa sigurado kung lumindol. Tarantado din no? Hindi ba, hindi ka ba naman mapipiko? Alam mo, gusto mong mahalin tong buwaka ng inan to, pero wala talaga eh. Oo, siya mismo ang magbibigay sa iyo ng dahilan para itatwa mo siya, yung yung panggigilan mo siya na kung pwede lang, hindi lang masamang manampal ng presidente, putang ina, pumila to diyan sa EDSA. Baka mawala ang mukha nito kakasampal ng tao. Oo, animal yan. Imagine, ulitin natin. Kung kagabi. Kaya't marami pa tayong ginagawa doon sa nakaraan ng bagyo. Hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo. Tinamaan na tayo ng panibagong bagyo. Tapos may lindol pa yata nung kagabi. May lindol pa yata nung so hindi ka sure? Hindi ka sigurado na lumindol kagabi? Nandiyan ka na sa Masbate, malapit na yan sa Cebu. So ibig sabihin mga kababayan ko, mga banateros, ang ibig sabihin lumilindol kagabi, tulog tong gagong to. Kung hindi mo tulog, baka nagsasalsal tong ulol na ito. O kaya baka may ginagawa silang kababalaghan na naman ng asawa niya. Kapag leader ka ng bayan, konting kibot, dapat gising ka. Konting pangyayari, kay maliit o malaki, konti na nga, maliit at malaki pa. Kay maliit o malaki yung nangyari, dapat you're always on top of it. Dapat alam mo yan. Ikaw ang chief executive, ikaw ang tatay ng Pilipinas. Nasusunog na yung bahay mo, di mo pa alam. Utang ina, anong klaseng tao ito? Anong klaseng presidente ito binigay mo sa amin, Panginoon? Diyos ko naman. Ay, talagang mapapatanong ka talaga sa langit. Diyos ko, ang dami naman tanga sa Pilipinas. Ba't ito pa binigay mo sa amin? Pucha, baka mas okay pa kung si Lenny pa nanalo nung nakaraang eleksyon eh. Baka hindi naman ganito katanga yun eh. Tanga rin yun, pero palagay ko walang kasing tanga ito. Kung may alamat ang tanga, ito ang alamat ng tanga. Diyos ko Lord, talaga naman, mapapatanong talaga ako na bakit mo ibinigay sa amin tong tao na to? Ano bang, hindi pa ba sapat yung pagpapahirap ng mga Espanyol sa Pilipinas? Pagpapahirap ng mga Hapon, pagpapahirap ng mga Amerikano? Binigyan mo pa kami ng salot na ganito? Nung maliit pa sana to, kinuha mo na para hindi na nakapamirwisyo sa bayang Pilipinas tong hinayupak na ito. Diyos ko po, sa totoo lang, hindi ko talaga lubos ma-imagine kung papaanong magtrabaho ito si Yata. Hay nako. O kaya pakinggan natin, dahil siya ay maghahatid ng agarang tulong. Putang inan to, paano maghahatid ng agarang tulong tong ulol na ito? Paano maghahatid ng agarang tulong ito sa mga nasalanta sa Cebu? Hindi nga niya alam na sa Cebu eh. Na lumindol sa Cebu. Paano maghahatid ng agarang tulong ito? Puta, it took him 6 days para puntahan niyang Masbate at tulungan eh. Tingnan niyo ginawa sa Masbate after 6 days. May si Pangulong Bongbong Marcos sa mga namatayan sa malakas na lindol sa Cebu. Tiniyak din niya ang agarang pagresponde ng pamahalaan. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Lalili. Maricel, bibisita ba si Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu? Jiggy, wala pang final details kung kailan pupunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu, but definitely kasama yan sa plano ng Pangulo. Wala pang detalye. Yan na maghahatid ng agarang tulong ni hindi nga niya alam kung kailan siya pupunta ng Cebu. Hoy, mga taga Cebu. Di ba sinabi ko na sa inyo kagabi pa doon sa vlog natin? Nakadalawang vlog na ako. Si Bongbong di pa rin niya alam kung anong gagawin niya. Diyos ko po. Sa totoo lang, natatandaan ninyo nung bumagyo tapos umano dyan sa may Bicol banda. Hindi niya alam kung anong gagawin. Kumakamot pa sa ulo ang tanong kay Remulla, anong gagawin natin? Eto na naman, tanginan yan. Bumagyo sa Masbate, Biyernes. Dumaan na ang weekend. Tanginan to, nagde-day off pa yata ang hayop eh. Ito yung sinasabi natin, lagi kasi nawawala tong ulol na ito eh. Sabi ko nga, kung puro substandard yung mga project sa Pilipinas, yung presidente natin, substandard din yung utak eh. Itong utak ni Bongbong, sa tanda niya na yan, kumikinang pa. Hindi nagagamit. Maniwala kayo, low mileage. Ewan ko, baka tuyot na, kakasinghot. Pero
Maniwala kayo, hindi gumagana utak nito. Lagi daw masakit kasi parang tiyan din ang ulo. Pag walang laman, sumasakit talaga yan. Biyernes, bumagyo, pumunta Miyerkules. Lumindol, kagabi pa, kaninang tanghali, hindi pa siya sigurado kung totoo. Sa susunod nga, kayo mga taga Cebu, pagka may mga ganyang mga pangyayari kaya sa buong Pilipinas, pag may nangyayari, pakitag nga siya. Itag niyo yung pangalan niya para alam niya. Putang ina niyan. Claire Castro, tatanga-tanga ka eh. Kagabi pa lumilindol, hindi mo man lang sinabihan tong amo mo eh. Wala ba kayong GC? Wala ba kayong Viber? Wala ba kayong WhatsApp? Wala ba kayong Facebook Messenger na nag-uusap-usap kayo doon, mga hayop kayo? Papaano maghahatid ng agarang tulong kung hindi niya alam na dapat siyang tumulong? Ang inang buhay talaga to. Para personal na makita ang sitwasyon dyan sa lugar na pinakamatinding tinamaan ng pagyanig ng Sabi niya, pupunta naman daw siya. Hindi lang niya alam kung kailan. Baka may lakad pa siya. Nakakahiya naman. Baka mamamasyal pa sa ibang lugar. Ulol na yan. Huwag ka na bumalik pag namasyal ka para masaya. Gusto mo pag natulog ka, huwag ka na rin gumising para mas mabuti. Gumising ka sa 2029 na. Para mas maganda, o hindi ba? So, sagad-sagarin mo na. Putang ina, huwag mo na kaming pahirapan pa. So, hindi niya alam kung kailan siya pupunta ng Cebu. Bilang ka 6 days. Mas nauna pa yung aftershock kaysa sa kanya. Mabuti pa ang City of Davao nagpahatid na ng mga relief operations, nagpahatid na ng kanilang mga bumbero, ng kanilang 911, nagpapunta na ron ng mga tutulong sa relief operations. Pucha, si Bongbong hindi niya alam kung merong lindol. Anak ng tokwa naman talaga oh. Ano alam kaya nitong tao na to? Mantakin mo, ano kaya yung hindi niya pa sa dami ng intelligence funds ng ulol na yan. Dapat talaga iniimbestigahan yung intel funds nito ni BBM eh. Meron kang sandamukal bilyon na intel funds. Putang ina, lindol lang, hindi mo alam kung nangyari o hindi. Hindi ka man tinawagan ng NDRMMC mo, ng PhilVox o ng National Seismic Authority. Hindi ka man tinawagan ng mga cabinet secretary mo, DSWD o DPWH dahil ang dami nasirang mga establishmento. PNP, hindi ka man lang tinawagan o baka hindi ka na naman mahagilap. Baka hindi ka na naman maabala. O sir, nasaan yung sir natin? Wala, pukin ang ina niyan. O lumulutang, palutang-lutang na naman. Baka sinabi naman sa kanya kagabi pero baka lasing na naman kaya hindi na naman niya naintindihan. Tapos alam nyo ginawa niya, Alam nyo ginawa niya pagkatapos ng magpunta ng Masbate, bumalik ng Malacanang. Bumalik ng Malacanang tapos hinarap yung mga sundalo at binola yung mga sundalo. Anak na. Mas importante pa yung schedule na yan. Pwede mo namang i-postpone yan eh. Postpone muna yung pambobola ko sa inyong mga militar. Postpone muna natin yon. May nangyari kasi sa Cebu. Pupunta ako ng Cebu. Hindi ba? Hindi. Pagkagaling niya ng Masbate, hindi niya alam na lumindol sa Cebu. Pumunta pa siya, umuwi siya ng bahay. Tapos, binola niya yung mga sundalo. Tinanong, kailan ka pupuntang Cebu? Di ko pa alam. Basta pinadala ko na yung mga ko dyan. Pinadala ko na yung sila Teodoro at kung sino-sino. Pabayaan mo na sila. Putang ina, ikaw ang presidente. Ikaw ang dapat nandoon. Si Inday Sara nga madaling araw pa lang nandiyan dyan na eh. Office of the Vice President, madaling araw pa lang. Relief operations na eh. Si Basti Duterte nga galing pa ng ibang bansa seminar eh. Tapos nagpadala na diyan ng mga tauhan niya eh. Pugin ang ina ka. Tapos ikaw hindi mo alam kung may bagyo o wala. 6.9 magnitude na lindol. Ang sigurado 6.9 na pala, unang lakas. ilang mga cabinet secretaries natin para i-assess yung sitwasyon sa lugar. Anak ng potya, nagpunta daw yung mga cabinet secretary para i-assess. Ang ina nyo. I-assess nyo pa, ang daming nadaganan. Di sana pumunta kayo dyan para mag-relief operations. Hindi yung pumunta kami dyan, hindi lang relief operation, retrieval. Retrieval operations. Ang dami na daganan ng mga dingding. Amano ba naman yung pinapunta na namin yung mga tao namin dyan para tumulong na sa rescue operations? Putsang ina, pumunta sila dyan. Wala na nga yung presidente nila. Ina-assess pa nila. Taragis yan. Saka na yung assess. Buhatin nyo na yung mga dingding.
Oo, tingnan nyo na. Pumunta na kayo dun sa ground zero. Tapos magdala na kayo ng mga aso, magdala na kayo ng mga backhoe, magdala na kayo ng mga maso para mag-retrieval operations na tayo. Diyos ko naman. Anong klaseng gobyerno to? Sa mensahe ng Pangulong Marcos kanina, ipinaabot nito ang kanyang buong pusong pakikidalamhati at Puta, pinaabot niya yung buong pusong pagkikidalamhati. Gago. Paano makikidalamhati yung presidente na yan kung hindi nga niya alam? Na lumindol dyan, anak ng tinapay. Hindi nila kailangan ng pakikidalamhati niya. Kahit nga mamatay siya bukas, baka masaya pa yung mga taga dyan eh. Okay lang nga sana kung siya nadaganan ng dingding tapos after 3 months bago natin siya i-rescue eh. Pucha, pakikiramay lang at saka pakikidalamhati. Hindi nila kailangan yan. Kailangan nila agarang tulong, mabilisan na tulong. Bumagyo sa Masbate, after 6 days, doon ka lang nagpakita, nagpakain ka lang ng lugaw. Dito, walang hiya, inuna mo pa yung pakikipagbulahan mo sa mga militar. Kesa dito magpunta ka sa Cebu na bumoto sa iyo yung karamihan diyan. Hayop ka talaga. Ramay doon sa pamilya ng mga nasawi dahil nga dito sa pagyanig na lindol. At ipinapanalangin din daw niya yung mga nasaktan dahil nga dito sa kalamidad na dinanas ng mga kababayan natin sa Cebu. Nanawagan din siya sa mga kababayan natin, partikular dyan sa nasabing probinsya, na manatiling alerto at makinig sa sasabihin at abiso ng lokal na pamahalaan nang sa gayon ay sama-sama nating malagpasan. Sama-sama malagpasan, gago. Sama-sama malagpasan, putangin na ka, sarap ng buhay mo dyan sa palasyo mo. Loko-loko din talaga eh. Ang pagsubok na ito, narito ang sinabi ni Pangulong Marcos. Secretary Gilbert, who heads NDRMC, went there yesterday. He will be... Tumatawa pa siya. Tinan mo, tumatawa pa ang putang ina. Went there yesterday. He will be... Tumatawa pa? Ang ina ng klaseng tao to, puta inan to. Alam mo, pinakasagad na kabubuhan ng isang puta. Alam mo, hindi ko maintindihan talaga po. Sabi ko, na-stress na ako sa tao na to. Merong tanga, pero meron talaga yung utak tae. Siguro pinaglito sa tae itong punyetang to ni Imelda. Palagay ko marami nakain na tae ito sa tiyan ni Imelda. Kaya ganyang kabobo tong tao na to. Sobra, sagad ano? Pinadala daw niya, nagpunta daw si Teodoro kahapon pa. Nagpunta kahapon, kanina. Nag-speech ka, sinabi mo, yata. Paano yun? Nagpunta siya doon tapos hindi mo alam na may lindol? Anak ng tinapay na gobyerno na to, kaliit-liit. Sabi ko nga sa inyo, malaking issue ito. Pero, dapat ready tayo dito eh. Lagi lumilindol dito, sumasabog ang bulkan. Lahat ng natural calamities nandito sa Pilipinas, taon-taon meron niya. Putang ina, parang wala silang talagang preparedness, no? Parang ready lang silang magnakaw sa Pilipinas pero hindi sila ready tumulong sa mga Pilipino, no? Ay, nako, Diyos ko po. scheduled for him to come here, but instead he... Matawa pa, ulitin natin. Ito, narito ang sinabi ni Pangulong Marcos. Secretary Gilbert, who heads NDRMC, went there yesterday. He will be... Di ba? Tumatawa. Ano nakakatawa? Baliwan po siya, no? Ibang klase. Pasensya ka na, magalit ka na kung magalit ka, pero putang mas galit kami sa'yo eh. Animal ka talaga. We had scheduled for him to come here, but instead he had to go to Cebu. We are still assessing the damage there, but the earthquake was very strong. Pagka yung mga ganyang klaseng numbers, that's a very... Anong ganyang numbers? Tanga talaga. Yung ganyang magnitude, sabi mo yung ganyang magnitude, 6.9, malakas yan. Anong ganyang klaseng numbers? I-articulate mo lang eh. Yung isasagot mo eh, hindi mo pa alam bilang presidente. Diyos ko naman. Tangina, mas matalino pa sa'yo mas matalino pa sa'yo yung kapitbahay namin na nagtitinda ng taho. Yung ganyang klase ng numbers, ano ba namang, presidente ba talaga to? very strong. Pagka yung mga ganyang klaseng numbers, that's a very, very big number. Yung klaseng numbers, alam mo na hindi niya alam eh. Alam mo talaga na wala siyang alam.
Kasi yung ganyang magnitude, 6.9, malakas po yan. Kung matatandaan niyo, noong nakaraan lumindol, yung dati pa yung Baguio gumuho, ano yung magnitude 7 yun eh. Ito 6.9, it's almost 7. Ang lakas nito. Kaya ganun, yung mga ganyang numbers? Anong ganyang numbers? Huli ka na naman sa akto, wala ka talagang alam, bongbong. Utangin na yan. Ba't tumakbo kang presidente? Sana mayamang ka naman, di sana. Tsangin na, sana natili ka na lang sa bahay, natulog ka na lang kaysa ganito ginagawa mo sa Pilipinas. Already. So, we're assessing the damage, we're assessing the needs. Hanggang yun lang masasabi niya. Pumunta ron si assessing the damage. Malakas yung ganyang numbers. Basta we are assessing wala talaga siyang alam. Hindi niya alam yung nangyayari sa Cebu. Hindi niya alam yung nangyari sa Cebu. No wonder, no wonder. Ganito statement niya. Marami pa tayong ginagawa doon sa nakaraan ng bagyo. Hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo. Tinamaan na tayo ng panibagong bagyo. Tapos may lindol pa yata nung kagabi. May lindol pa yata kagabi. Di ba? Tapos ngayon, yung ganyang numbers, malakas. Tsaka magnitude, sir. Hindi mo man lang alam kung ilang magnitude, anong magnitude ang tumama sa Cebu? Marami ba lindol kahapon para hindi mo man matandaan o may saksak sa kukote mong segunda mano na 6.9 magnitude? Siyempre naman kahit papaano kagabi, di ba? Sir, lumindol po sa Cebu, ang dami nang namatay. Ganun ba? Sarado na yung opisina eh. Bukas na. Ganun na sinabi nitong unggoy na ito. Pag presidente ka ng Pilipinas, BBM, lagi mong tatandaan, mula Lunes hanggang Linggo, 24 oras, presidente ka. Kahit baka naman mamaya, natutulog ka na naman, tapos pasukin tayo ng China, sinakop tayo, baka late ka na naman mag-react. Late ka na naman mag-respond. Late ka na naman magbigay ng instruction. Anong klase presidente to? Ay, nako, bongbong. Diyos ko po, huli ka balbon. At Maricel, ano agad yung pinag-utos ng Pangulo at paano raw mabibigyan agarang tulong ang mga nabiktima? Jiggy, ang sinasabi ng Pangulo, nakatutok na ang DPWH dyan sa area ng Cebu nang sa gayon ay matiyak na maayos agad yung mga dadaan ng kalsada na nasira dahil nga dyan sa pagyanig ng lindol. Nagpadala na rin daw ng mga karagdagang personnel ng Department of Health para matulungan yung mga healthcare workers na naririyan pagtugon doon sa mga nasaktan dahil nga dyan sa lindol. Ang DSWD nakahanda na rin para daw doon sa mga assistance na kakailanganin, maging ang Bureau of Fire Protection nang sa gayon ay mas maging mabilis yung relief and rescue operations na isinasagawa sa ngayon. Kaninang hapon, humarap si Pangulong Marcos doon sa mga bagong talaga na nanumpa ng mga opisyal. At Humarap kaninang hapon sa bagong talagang mga opisyal. Di yan pwedeng. Mas importante yan kaysa sa mga namatay sa Cebu. Mas importante na puntahan mo yung panunumpa ng mga bagong talagang mga kung ano man ang pinagtatalagan nyo na naman sa mga ulul na yan. Oo, mas importante yun kaysa dito sa mga namatay sa Cebu, sir. Ano naman sasabihin nyo? Ikaw naman, Boss Dada, hindi naman micromanaging kasi yan. Si Bongbong kasi, syempre, presidente, marami siyang appointment. Mas importante pa yung mga errands niya kaysa dito sa nangyari sa Cebu. Mano ba naman yung pumunta siya sa Cebu, nakipag-coordinate siya kagad dun sa gobernador ng Cebu na si Pambari 4 kahit hindi naman niya kapartido, ay baka dahil hindi niya kapartido yung gobernador. Pero para 'di ba, mag-ano na kagad sila, mag-brainstorming na kagad sila, anong tulong ang kailangan mo? Anong ano natin? O sige, magpapadala ako. O ano kailangan? Yung chopper ni Saldico? Yung mga eroplano ni Romualdez, kulang ang eroplano. Sige, padala natin yung mga eroplano. Total naman, galing naman sa pera ng taong bayan yan eh. Di ba? Si Pangulong Duterte nga agad-agad napadala nyo ng ibang bansa eh. Tapos etong mga trabaho dito sa Cebu, namatay yung mga Pilipino dito sa Cebu, mga Bisaya. Hindi nyo man lang hindi nyo man lang ma-prioritize. Oy Cebu, tandaan nyo tong ginawa sa inyo ni Bongbong ha.
Baka naman tatanga-tanga na naman kayo. Iboto nyo na naman yung mga kandidato nito. General ng Armed Forces of the Philippines at dito nga binigyang diin din niya yung importansya at kontribusyon ng mga militar sa mga relief and rescue operations, partikular sa mga pagkakataong gaya nito. Pakinggan natin ang sinabi ng Pangulo. We continue to rely Tangina, nag-speech pa. Nag-speech pa. on your vital role in rescue and relief efforts. Vital role in rescue and relief efforts. Pucha, nandyan nga sila. Imbis na nandun sila at nagre-rescue and relief. Mga sundalo ito. They are supposed to be deployed there for rescue and relief operations. Asan sila? Pucha, nakikinig sa speech netong tanga. Hay, nako, Diyos ko po. I think the situation that we just came from in Masbate and that we are going to go to now in Cebu will... Ayan o. Ayan o, binibidyo pa nitong tangan to. Imbis na etong mga ito, pinadala nyo doon para tumulong, pinaupo mo dyan para makinig sa speech mong walang kwenta. Pwede mo man i-cancel to eh. Mga sundalo naman yan eh. I am canceling our supposed meeting today. Oo, because something happened in Cebu that is not planned. O ganyan. O something unplanned happened in Cebu that I have to skip this speech. Mga sundal naman, sir. Sir. Okay, we will go there with you. And we will help our fellow Filipinos there. Instead of us sitting down there, or instead of them sitting down and eating taxpayers' money, oo, kakain yung mga yan dyan. May buffet na naman dyan. Putangin na tayo pa nagpakain sa mga tolongges na yan. Oh, imbis na nandoon sila para magbuhat-buhat ng mga bato, i-rescue yung mga nadaganan. Andiyan dyan sila nakikinig sa walang kwenta mong talumpati. highlight that the importance of the work that you do beyond what you would call combat operations. At binisita rin ng Pangulo ang Masbate kanina. Ano ang mga pinabot niyang tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Opong? Oh, tingnan mo ginawa sa Masbate ha. Kasalukuyang may lindol sa Cebu. Tingnan mo ginagawa sa Masbate. Ayoko naman sa hindi naman sa hindi niya dapat pinunta ng Masbate. Pero kung ako lang, after niyang magpunta ng Masbate, dumiretso na sana siya ng Cebu. Oy, yung cancel o kaya si na lang pagsalitain mo diyan. Kung sino si Claire Castro na lang. Pagsalitain mo diyan sa mga sundalo. O mas importante na makita ko ng mga kababayan ko doon at naghihinagpi sila, at least man lang makita nila na ang Pangulo ay nandoon, maibsan yung kanilang inis, ganun. Oo, pero putya, tingnan mo ginawa sa Masbate. Tama ka, Jiggy. Sabi ni Pangulong Marcos, ipinag-utos na niya sa Department of Budget and Management na i-download na yung 100 billion pesos para makatulong sa rehabilitasyon ng Masbate na talagang pinakamatinding tinamaan. 100 billion, putang ina. Sigurado ba kayong yan? Sigurado ba kayong napupuntahan sa tao, ha? Putya, yun, meron siyang mga lugaw na pinapakain, no? Kumakaway-kaway pa, anak ng tinapay. Saan ka naman makakita ng ganitong presidente? Nakita niyo si Pangulong Duterte ganyan nung nagpunta sa Yolanda? Nakita niyo yung pakaway-kaway? Hayop talaga, no? Wala talaga siyang napaka-insensitive talaga nito ni BBM, ano? O nasa lanta nitong Bagyong Opong. Sabi ng Pangulo, napansin niya na ang isa Nakakawayan pa yung mga tao. Tangina. Puro photo op si tarantado talaga, no? Trapong-trapo. sa pinakamalaking problema ngayon dyan sa Masbate ay yung pagkahirap ng mga kababayan natin na makapag-withdraw ng pera. Hindi naman ito yung cash assistance na galing sa gobyerno, kundi yung sarili nilang pera dahil mukhang wala ng laman yung mga ATM na naririyan. So mukhang ang nakikita niyang paraan, magdala talaga ng cash doon sa lugar ng yon, nang sa gayon. Gago din, no? Mantakin mo, nasa lanta ng dilubyo itong probinsya na ito. Alam mo, dadalhin niya pera. Tanga. Magdadala ka ng pera, sarado yung mga establishmento, anong gagawin mo sa pera? Kailan to bobo talaga, no? Mano ba naman ang dinala mo dyan tulong? Tigi isang kabang bigas, baboy, manok.
Mga ampalaya, lahat ng gulay sa Ilocos, iuwi mo dyan, dinala mo dyan. O di at least kahit papaano may nakain sila, walang hiya pera. Tangina na magagawa ng pera, kita mo sarado mga tindahan, binagyo nga. Wala ngang kuryente, anak ng tokwa talaga naman, oh. Okay din naman yun, may pera, pero putyang ina, kita mo ginagawa nila sa tao, nililimusan. Ito, limos, putang ina, huwag kayo magreklamo, may pera na kayo, ha. Putya, perang ibibigay mo, saan galing na naman yan? Patay tayo dyan, korupsyon na naman yan, sir. May magastos yung mga kababayan natin dyan na gusto ring mag-withdraw ng sarili nilang pera. Saan sila gagastos? Sarado 7-Eleven, eh. Ay, nako, Diyos ko po. Pero mukhang matatagalan pa raw na maibalik ang kuryente dyan sa area dahil nais nilang Yun ang unahin mo, kuryente. Yun ang unahin mong ibalik. 6 days na wala pang kuryente. Tangina, kung si Pangulo yan, hindi pwede. Pangulong Duterte, hindi pwede. Bilisan nyo. Tangina yan. Klase to. Tiyak na maayos yung pagbabalik, pagkakabit ng mga kable para hindi na mauwi pa sa panibagong trahedya. Naritong sinabi ni Pangulong Marcos. Imaginein mo, 1 linggo na, wala pang development. 1 linggo na, warak-warak pa rin dyan. Anong ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno? Diyos ko. Puro kasi kayo, politika eh. Puro kayo investigasyon eh. Mga hayop na yan. Overwhelming ang damage dito. Talagang ang sabi sa akin, kahit yung mga matatanda dito sa Masbate, wala silang naaalala na bagyo na ganito kalakas na dumaan dito sa Masbate. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? That we have to do a lot of work. Problema, some of the services have been interrupted. Although the hospital continues to function, yung kuryente baka matagalan pa ng konti. But because we have to be very sure that it's safe bago natin iyon ang kuryente. Napaka-generic, no? Napaka-generic, no? Matagal yung kuryente, may balik yan kasi kailangan maging safe bago. Punta dapat yan. I am giving the authorities, kung ano man yung Meralco, I'm giving them the marching orders na to restore the power as soon as possible. As soon as possible, kung pwedeng mamaya magkaroon na. Diba? Ang hirap naman kasi, giba-giba na yung mga bahay ninyo tapos wala pa kayong kuryente, init-init. Tapos bibigyan kayo pera, wala nga kayong pati palengke, sira. Ay, nako. Ano kayong vitamins ni Bongbong nun? Muriatic acid. Palagay ko, hindi ito lumaki sa tiki-tiki. Siguro ang vitamins nito, rugby. No? Parang wala na eh. Dikit-dikit na yung utak eh. Wala talaga ito. Diyos ko po. Ay, anyways. Masaya na may mga balita, di ba? Sabi ko nga sa'yo, alam mo, gustuhin mo man na maghanap ng maghanap ng magagandang bagay patungkol kay BBM, wala kang mahanap talaga eh. Bukod dun sa Bagyo, ito pa, pagputok ng bulkan. So, kailan ka pupunta dyan sa Taal? Mas malapit yan. Tinan naman natin tong pagputok ng bulkan Taal. Diyos ko, mas updated pa tayo kaysa kay Bongbong. Bilyon-bilyon na Intel funds, hindi niya alam na lumindol sa Cebu. Karoon ng mahinang pagputok sa Bulkang Taal kaninang madaling araw. Dahil dyan, nananatiling nasa alert level 1 ang mga lugar sa paligid ng bulkan. Yan ang Express Report ni Nina Ong Pauco. Pasado 2:00 ng madaling araw kanina nang masapul sa thermal camera ng PHIVOLCS ang bahagyang pagputok ng Bulkang Taal sa Batangas. Nagbuga ito ng 2,500 meter high na usok. Sabi ng PHIVOLCS, isa raw yung phreatic eruption na nangyayari tuwing humahalo ang tubig sa maiinit na bato sa bulkan. Bumubuo raw ito ng singaw hanggang sa pumutok. Ang mangingisdang si Barok, isa sa mga unang napansin ang unti-unting paglabas ng usok sa bulkan. Kagabi kami nag-harvest ng tilapia. Ay, hindi ko naman namalayan na gayon nangyari. Nakita na lang namin na umitim na usok. Ayun pala pumutok ulit. Agad namang naganda ang ilang residente sa paligid ng Taal. Pero bago pa man ang pagputok, lagi raw nakahanda si Aling Emmy sa anumang posibleng mangyari sa bulkan. In case naman po talaga na kailangan po talagang mag-evacuate, nakaready na po yung aming mga bag. Mayroon na po kami mga puno talaga.
Yes po, since po na pumutok siya noon, hindi po kami nagpapakawala talaga ng Ano po yun? Mga bag po na may mga Importante yun Go bag ang tawag doon. Napaka-importante niyan mga banateros Lalo na yung mga malalapit sa dagat, malalapit sa mga madalas na binabagyo. Lagi yung inyong mga dokumento na espesyal ilagay nyo sa mga waterproof na mga na mga lagayan. Tapos yung kailangan meron kayong go bag. Yung kapag andiyan na, yung madadampot nyo nandoon na lahat. May mga gamit na kayo doon, may mga toiletries na yon, may mga first aid kit na yon para mabilis kayo makakalis. Hindi yung mag-i-impake pa kayo, kailangan meron kayong go bag. Okay? Importante yan. gamit na mga importante na gamit. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Laurel, Batangas, nakahanda sila sa anumang badya ng pagputok ng Taal. I-activate na lang naman namin yung mga responses namin kung in case ng emergency talaga at magsabi ang provincial disaster or mag-advise ang PBOX. Nananatili ngayon sa alert level. Yan. So, dyan sa Tagaytay, kahit na papaano, hindi sumabay sa problema ng Pilipinas. Hindi nakakayanin ni Bongbong yan kapag marami pang nasalanta at masasawi dito sa Tagaytay, sa may Batangas. Diyos ko po. Hindi nga niya alam kung paano niya pagkakasyahin yung oras niya, kung anong uunahin niya tapos mangyayari pa ito. Kaya, nako, mga kapwa Pilipino, kayo na ang mag-adjust dito sa kagunggungan netong si BBM Huwag na kayo masyadong umasa kasi sabi nga nila kapag umaasa ka minsan masasaktan ka. Meron din kasabihan na when you expect, you will only get the half of your expectations. Pag nag-expect ka ng 100% na pagmamahal mula kay BBM, makukuha mo 50% lang. Maswerte ka. Kung may 50%, minsan yan, umalamang yan, ano pa yan. Baka mga 10% na lang yung makukuha mo. Dahil this news and these statements, itong mga pronouncements ni Bongbong Marcos, nagpapakita na wala talaga siyang pakialam sa mga Pilipino, wala talaga siyang pakialam sa inyo. Hindi niya alam ang nangyayari sa bayan niyang Pilipinas. Ultimo lindol na lang. Breaking news yan. Kagabi pa hanggang kaninang umaga. Nang hihingi na aambag-ambag na nga yung mga banateros nang ipapadala diyan sa diyan sa nasalanta ng mga bagyo diyan sa Cebu, ng lindol sa Cebu. Samantalang siya wala pa ring alam. So clear indication niya na ito talaga si BBM. Wala ito. Wala tayong aasahan dito. And for the next 3 years na siya ang presidente ng Pilipinas, wag na kayong mag-expect. Sige na, pabayaan na natin. Total naman, sanay naman tayong pinapahirapat tayo ng langit. Sanay naman tayo sa pagsubok. Sige, tawanan na lang natin. Antayin na lang natin 2028. Bumawi na lang tayo kung sinong kandidato i-endorso ng hudas na ito. Wag na lang natin sigurong paupuin, no? Okay ba 'yon? Pwede ba 'yon? Ganun na lang. Bukas, magkita-kita tayo ulit. Mag-a-upload ako mamaya pala. Mag-a-upload ako ulit patungkol doon sa isang magandang balita patungkol sa petisyon ng Senate of the Philippines sa ICC sa interim release, house arrest ni Pangulong Duterte. Kukwento ko sa inyo kasi napakaganda rin ng istorya natin na yan. Pero naubos ang energy ko dito kay BBM, kaya magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Like, share, subscribe at hit the notification bell. Magandang gabi, umaga, tanghali, mga banateros. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali matatakot para sa bayan, tuloy ang sigaw sa harap
walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang